Hustisya para kay Duterte. Ito ang isinisigaw ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, habang hustisya naman para sa extrajudicial killings ang sigaw ng mga nabiktima nito. Ngayon, kaninong hustisya ba ang mas matimbang sa usaping ito? Kung ang masusunod ay ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na maibalik siya sa Pilipinas, ay mangangahulugang wala nang magiging hustisya para sa mga nabiktima ng drug on war ng dating Pangulo, kung saan ang kahilingan naman ng mga nabiktima ng drug on war na ito ay magkaroon ng patas na paglilitis sa kaso, isang bagay na hindi umano nila nakuha sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulo. Kung kaya't ang kaso ay umabot na sa International Criminal Court na siyang may jurisdiksyon sa kaso noon ng dating Pangulo. Ayon kasi sa ilang biktima ay hindi man lang natukoy ng investigasyon kung sino ang nag-trigger ng baril sa bumawi sa buhay ng mga kamag-anak nila, isang bagay na napakalinaw na kailangan nila ng patas na paglilitis para sa tinamaan ng mga ligaw na bala. Dahil makalipas ang napakaraming taon, magpasa hanggang ngayon ay wala silang nakakamit na hustisya, at yan ay dahil sinasalon ni Duterte ang lahat ng nangyari sa drug on war na ipinatupad niya. Nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Kaya't nakaliligtas sa investigasyon ng mga kapulisang umabuso sa tungkulin nila. Kaya't malinaw na bagamat may magandang naidulot ang drug on war ng dating Pangulo, ay may malaking pagkakamali rin ito, at iyan ay ang pagtatakip niya sa pang-aabuso noon ng kapulisan na nagsagawa ng extrajudicial killings, kung kaya't umabot sa ICC ang reklamo. Gayunpaman, ayon sa taga-suporta ng dating Pangulo, ay pinupolitika lamang ng Marcos administration ang kasong ito, isang katwirang naglalayo sa konteksto ng kaso, dahil kahit pinupolitika pa siya ng kasalukuyang Pangulo, ay hindi maiaalis ang argumento na kailangan ng mga EJK victim ang hustisya para sa mga nasawing miyembro ng mga pamilya nito. Sa madaling salita ay walang kinalaman ang politika o ang pagpapalibing ni Duterte sa ama ni Marcos sa libingan ng mga bayani, dahil hindi ito ang basihan para hindi na maituloy ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Sa katunayan, para sa mga EJK victims ay 50% pa lamang umano ang hustisyang nakukuha ng mga ito, dahil nga nasa paglilitis pa lang naman ang Pangulo. Kaya't malinaw na walang umaabuso sa karapatan ng dating Pangulo, dahil nasa kanya pa rin ang karapatang maipagtanggol ang kanyang sarili sa korteng ito. Kaya naman ang pagsuporta ng mga Pilipino sa dating Pangulo na mapauwi ito sa Pilipinas ay magdudulot lamang ng malaking kaguluhan sa bansang ito, dahil sila mismo ng mga Pilipino ay hindi pumapabor sa patas na paglilitis bilang hustisya sa mga kabataang nadamay sa drug on war ng dating Pangulo. Kung saan para mapagtakpan ang responsibilidad ng dating Pangulo sa kalabisan noon ng kapulisan sa war on drugs nito, ay nagiging baluktot na ang kanilang mga katwiran upang matigil ang pag-uusig sa dating Pangulo, at sa katunayan ay sila mismo ay pinupolitika ang isyong ito upang mapabagsak ang kasalukuyang Pangulo. Imbis na hayaan ang batas na bigyan ng katarungan ng mga nagrereklamo, dahil kung hindi kinukonsinti ni Duterte ang extrajudicial killings noong panahon niya, ay wala sana siyang kasong kinahaharap ngayon na alam naman nating ang ilang kapulisan ang may kasalanan, subalit pinagtatakpan niya. Kung ang pag-uusapan kasi natin ay ang mga pusher na nanlaban, ay maaari nating unawain ito, dahil ang mga pusher ay mas maraming sinisirang buhay ng mga tao. Kaya't hindi maitatanggi na marami ang humanga sa dating Pangulo, subalit ang mga kabataang walang muwang na tinamaan lamang ng ligaw na bala dahil lamang sa agresibong aksyon ng ilang kapulisan na ayon pa sa iba ay naghahabol lamang ng reward nila, ay isang bagay na hindi dapat pinagtakpan ng dating Pangulo, dahil ito ay malinaw na kalabisan sa karapatang pantao. Kaya't dahil sa kanyang pag-ako na siya ang responsibilidad sa kinalabasan ng drug on war nito, ay kinakailangan lamang niyang humarap sa patas na paglilitis na hindi nakuha ng mga Pilipino dahil siya pa noon ang Pangulo. Kaya't kahit ano pa ang nagawa ng dating Pangulo, o kung siya man ang pinakamahusay na Pangulo, o kung may utang ng loob man sa kanya ang kasalukuyang Pangulo, ay hindi ito ang dahilan para takasan niya ang kanyang kaso. Ngayon, subukan naman nating ipaliwanag sa paraang madaling mauunawaan ng lahat kung bakit ayon kay PBBM ay legal ang pagkakaaresto kay Duterte. Una,
Ayon kay PBBM ay nakipagtulungan sila sa Interpol at hindi sa ICC, kung saan ang ICC na mayroong bansang miyembro at ang Interpol na mayroong 176 na bansang miyembro ay magkaibang institusyon. Kaya't ang desisyon ng Interpol ay nakasalalay lamang sa kanila at hindi sa ICC. Kaya't malinaw na maaaring makipagtulungan ang Pangulo ng Pilipinas sa Interpol nang hindi direktang nakikipagtulungan sa ICC. At para mas maunawaan natin, heto ang mangyayari kung ang ICC ay hihingi ng tulong sa Interpol. Ang ICC ay mayroon lamang bansang miyembro, ibig sabihin ay obligado bansang miyembro nito na hulihin si Duterte kung ipag-uutos ng ICC. Pero dahil hindi nakasali sa 25 bansang miyembro ng ICC ang Pilipinas, ay humingi na sila ng tulong sa Interpol. Subalit hindi ito basta na lamang tinatanggap ng Interpol. Sa halip ito ay dumaraan sa Commission for the Control of Interpol's Files o CCF na siya namang responsable sa pagre-review ng mga request na natatanggap ng Interpol, kung saan dito ay sisiguraduhin nila na ang request ay sumusunod sa legal framework ng Interpol, partikular na sa Article 3 ng Interpol Constitution na nagsasabing mahigpit na ipinagbabawal para sa organisasyon na magsagawa ng anumang interbensyon o aktibidad ng isang politikal, militar, relihiyoso o lahi na katangian. At dahil nga pinahintulutan ng Interpol ang request ng ICC, ay nangangahulugang naaayon sa kanilang legal framework ang request na ito, na nangangahulugang ang kaso ay isang criminal matter at hindi bahagi ng political persecution at walang direktang political, military, religious o racial motivations. Dito ay napakalinaw na ang issue ay patungkol lamang sa nakabimbing kaso ni Duterte sa ICC na kahit anong politikal, religious, military o racial motivations man ang iparatang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ay hindi nito maiaalis ang katotohanang criminal matters lamang ang pinatutungkulan ng request na ito. Kaya't maaari talagang sabihin ng Pangulo na sila ay nakikipagtulungan lamang sa Interpol at hindi sa ICC. Bukod pa riyan, ayon sa abogado ng Pangulo, ay naglabas na noon ng desisyon ang mataas na hukuman o ang Korte Suprema noong 2021 na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nagpapaalala sa gobyerno ng Pilipinas na ang pag-withdraw mula sa Rome Statute ay hindi nagpapalaya sa isang partido ng Estado mula sa mga obligasyon na natamo nito bilang isang miyembro. Ibig sabihin, kahit hindi na miyembro ngayon ng ICC ang Pilipinas, ay may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso ni Duterte. Ibig sabihin ay kinikilala ng Korte Suprema ang jurisdiction ng ICC kay Duterte, at kung kinikilala ng Korte Suprema ng bansa ang jurisdiction ng ICC kay Duterte, kahit hindi na ito miyembro ng ICC, ay maaari itong maging legal na basihan ng Pangulo para sa kooperasyon sa international bodies gaya ng Interpol bilang pagsunod at paggalang sa rule of law, kung saan ito ay may tuturing na pagpapakita ng pagpapahalaga sa accountability at hustisya, lalo na kung may mga aligasyon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Kaya't bagamat may mga argumento sa desisyong ito ng kasalukuyang Pangulo, ay tiyak na mahihirapan silang maipanalo ito. Gaya halimbawa sa mga nagsasabi na ang ICC ay nakikialam sa internal affairs ng Pilipinas na maaaring ituring na paglabag sa soberanya. Subalit kinikilala ng Korte Suprema ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong ito ni Duterte. Ibig sabihin ay maaaring hindi internal affairs na maituturing ang kaso ni Duterte dahil ito ay nasa jurisdiksyon ng ICC na kinikilala ng Korte Suprema ng Pilipinas. At ayon pa sa ilang argumento ay may sapat na judicial system ang bansa upang mag-imbestiga at mag-prosecute ng mga krimen, kaya't hindi na umano kailangan ng ICC. Subalit malinaw na umabot ang kaso ni Duterte sa ICC dahil nga sa kawalan ng kakayahan ng Pilipinas na litisin ang kaso ng dating Pangulo.
Habang ang isa pang argumento ay ginagamit lamang umano ng Pangulo ang ICC para sa political persecution ng dating Pangulo. Subalit base nga sa pagsusuri ng Interpol ay criminal matters ang isyong ito at hindi isang political persecution. Kaya't mahihirapan ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na mapatunayan ang mga aligasyong ito.